Nagdeklara ng period of national mourning si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagpanaw ni Pope Francis. Kaya naman mananatiling half-mast ang taas ng watawat ng Pilipinas sa buong bansa hanggang sa ilibing ang Santo Papa. Matatanda ang sinabi ng palasyo na dadalo sa naturang libing si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Inaasahang dadalo din ang iba't iba pang matataas na lider mula sa iba't ibang bansa. Tinalakay naman nitong Miyerkules sa Senado ang mga maling pagkakaintindi ng mga marino at pamilya nila hinggil sa batas ng Filipino Seafarers. Narito ang ulat ni Princess Castro. Naistuldukan ni Migrant Workers Committee Chair Senator Raffy Tulfo ang misconception at fake news na inaatake ang Republic Act 12021 o ang Magna Carta of Filipino Seafarer, bunsod ng marami sa mga marino at pamilya nito ang hindi nakakaintindi sa naturang batas. Ilan sa mga kumakalat na balita at impormasyon ay ang mababang kita umano ng sinumang seafarer. Ito ay dahil sa idinadaing na mula sa dating 80% na monthly basic salary kasama na rin ang fixed overtime pay sa allotment na matatanggap ng kanilang pamilya. Paliwanag ng Department of Migrant Workers o DMW na walang binawas sa sweldo ng mga marino, sa halip ay mas nilawakan lamang ang saklaw na matatanggap ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Kaugnay nito, ilan sa mga asawa ng mga marino ang walang naging problema sa naturang pulisiya dahil batay sa kanila na sa 100% ang allotment na naibibigay sa kanila sa buwan ng sahod ng kanilang mga asawa. Gayunpaman, suportado naman nila ang naturang pagdinig na matalakay ang mga hinaing ng ibang mga seafarer. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, ipinaliwanag ng mga ahensya na walang kinukuha ang gobyerno sa kinikita ng mga marino at tanging nais lamang nila ay iprioridad ang kapakanan ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Ayon kay Kabayan Party List Representative Ron Salo, sa natitirang 20% na kanilang sahod, inalis na o hindi nakasama pa rito ang mandatory expenses gaya ng health at government contributions, kaya't may iwan sa kanilang panggastos para sa kanilang personal na ipon at gastusin. Isa pa sa mga isiniwalat sa pagdinig ay ang marami sa mga marino ay hindi alam na pwede nilang gawing alati ang kanilang sarili, ayon kay Arian Rocha, CFAM President. Ayon naman sa ilang resource person, marahil ay namamali lamang ng pagkakaintindi ang mga marino at pamilya dahil sa mali rin ang impormasyong kanilang natatanggap mula sa kanilang work agencies. It should be the manning agency's responsibilities. Paulit-ulit na sinasabi na rito, even Ma'am Rocha, si President ng Seafarers Family. So dapat palaging mag-disseminate ng proper information ang manning agency. Yun lang po talaga yon. And of course, nakasupport naman po. Nandiyan yung TMW na OWA na pwede naman ninyo rin pagtanungan. Pwede rin magbigay ng support, pwede magbigay ng mga opinion, advice, etc. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa pangunguna ni Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara, isinagawa ng DepEd ang 9th Management Committee meeting upang pagtibayin ang region-specific programs para sa mas epektibong edukasyon. Tinalakay sa pagpupulong ang mas maayos na paggamit ng pondo, reconciliation ng GSIS premiums at pagpapaayos ng automatic payroll deduction system. Binigyang diin ng kalihim ang kahalagahan ng pagtutulungan ng mga rehiyon upang matugunan ang partikular na pangangailangan ng mga paaralan at komunidad sa buong bansa. Samantala, tinalakay naman ng DBM sa PFM Committee meeting ang mga resulta ng PEFA at DRR-PFM assessments para sa mas inklusibong pamamahala ng pondo ng bayan. Yan na balitang hatid ni Jade Buhoy.
Pinangunahan ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman ang Public Financial Management o PFM Committee Principals Meeting noong ika-22 ng Abril sa Department of Finance. Sa nasabing pagpupulong, tinalakay ang pangunahing resulta ng 2024 Public Expenditure and Financial Accountability at Disaster Resilient and Responsive PFM Assessment Reports. Ang nasabing resulta ay pagsusuri sa mga aspekto ng Basic PEPA, Gender at Climate Responsive PFM, pati na rin ang DRRM Diagnostic Tools at Child Responsive Financial Systems. Dito nagbatid din ng pasasalamat ang kalihim sa Asian Development Bank o ADB at iba pang development partners sa pagbibigay ng technical na tulong at pananaw sa pagsusuri. Bilang kaakibat, dumalo rin sa pagpupulong sina DOF Secretary Ralph Recto, COA Chairperson Gamaliel Cordoba at mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya tulad ng Department of Economy, Planning and Development at DICT. Kabilang din sa mga development partners na sumusuporta dito ang UNICEF, World Bank, French Development Agency at iba pa. Binanggit pa ng kalihim na ang mga resulta ng pagsusuri ay ilulunsad sa buwan ng Hunyo at inaasahang magiging gabay sa pagpapabuti ng public finance systems ng bansa. Pahayag pa ng ahensya na layunin ng mga hakbang na ito na tiyakin ang mas matatag, inklusibo at tumutugon na pamamahala ng pondo sa harap ng mga hamon tulad ng kalamidad at mga pang-ekonomiyang krisis. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Patay ang alkalde ng Cagayan matapos ang insidente ng pamamaril habang nagsasagawa ng campaign rally. May nadamay pang 2 taong sugatan. Ang detalye sa ulat na ito. Rinig sa video na ito ang sunod-sunod na putok ng mga baril. Patay matapos pagbabarilin habang nagsasagawa ng campaign rally si Cagayan Mayor Joel Ruma nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa mga otoridad, 9:30 p.m. nang barilin si Ruma kung saan tinamaan ang kanyang kanang balikat at umabot sa gitnang bahagi ng likod ng alkalde. Naidala pa siya sa ospital ngunit 10:31 p.m. nang ideklarang dead on arrival. Bukod kay Ruma, 2 naman ang nadamay din at nakapagtamo ng sugat dahil sa pamamaril. Matapos ang insidente ng pamamaril ay nakatakas umano ang suspect, kaya naman agad na nagpatupad ng mahigpit na police visibility sa lungsod at checkpoints para mahuli ang salarin. Ayon kay PRO2 Chief Police Brigadier General Antonio Maraliag Jr., kinokondena ng PNP ang pamamaril lalo pat naghahanda ang bansa para sa mapayapang halalan. Nananawagan naman ng PNP sa publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang impormasyon na makatutulong sa pagresolba ng kaso. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. BI inaresto ang human trafficking recruiter matapos magtangkang maghatid ng 2 Pinay patungong Hong Kong. Presidential Medals of Merit nakatakdang igawad sa 4 na yumaong iconic Filipino woman. Utang at love life problem, ilan sa mga dahilan ng suicide case ng ilang OFW sa Hong Kong. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.